ba, ako, bilang ina mo, ay talagang pipilitin ang sarili kong anak. Napakasalan ang isang taong hindi niya mahal. Dahil lang sa namatay kong kaibigan. Pero, anak, kung mahal mo pala siya, bakit hindi mo agad inamin? Bakit hindi mo agad siya trinato ng mabuti? Bakit kailangan mo pa siyang saktan ng husto? At iwanan siyang nanlalamig ang loob? Saka mo lang napagtanto. Tulala si Zhang Ruonan. Lagi niyang ipinagmamalaki ang kanyang talino. Na ang mga taktika at iniisip ng kanyang mga kalaban sa negosyo ay lagi niyang agad nakikita. Pero bakit ang sarili niyang puso? Hindi niya makita. Marahil dahil lang sa kaunting pagrebelde. Kilala na niya si Sangyan mula pa noong bata sila. Masasabing magkababata sila. Noong bata pa siya, napakabuti niya talaga kay Sangyan. Kapag naglalaro ng bahay-bahayan, laging gusto niyang sila ang gumanap na tatay at nanay. Pero kailan nagbago? Noong high school siya. Namatay ang ina ni Sangyan. Ang nanay niyang malapit sa ina ni Sangyan. Bigla na lang sinabing itatakda na ang kasal ng dalawang pamilya. Para maging tunay na pamilya si Sangyan. At noong panahong iyon, si Zhang Ruonan, dahil sa pagpili ng kurso sa kolehiyo, ay nagkaroon ng matinding pagtatalo sa kanyang mga magulang. Gusto ng mga magulang niya na mag-aral siya ng finance management para pamahalaan ang negosyo ng pamilya. Pero ang tunay niyang pangarap ay ang mag-aral ng fashion design. Sa huli, sumuko siya sa kagustuhan ng kanyang mga magulang. At kinuha ang kursong hindi niya gusto. Pero ang kaunting pagrerebeldeng iyon sa kanyang puso ay laging nandoon. At nang itakda pa ng kanyang mga magulang ang kanyang kasal, ang pagrerebeldeng iyon ay tuluyang sumabog. Bakit? Bakit hindi lang ang kanyang kurso ang pinakikialaman ng kanyang mga magulang? Pati na rin ang kanyang magiging asawa? Dahil sa pagrerebelde, lalo siyang naging masama kay Sangyan. Parang kapag masama siya rito, isang uri iyon ng paglaban sa kanyang mga magulang. Kalaunan, noong malapit na siyang mag-graduate ng kolehiyo, nakilala niya si Xiao Qingqiu. Si Xiao Qingqiu at si Sangyan ay magkaibang-magkaiba. Matalino si Sangyan. Inosente si Xiao Qingqiu. Mapagbigay si Sangyan. Mahiyain si Xiao Qingqiu. Si Sangyan ay isang mayabang na young master. Si Xiao Qingqiu naman ay isang dalagang walang-wala. Dahil sa matinding pagkakaibang ito, lalong naging interesado si Zhang Ruonan kay Xiao Qingqiu. Parang kapag mas mabuti siya kay Xiao Qingqiu, lalo niyang napapatunayan na hindi si Sangyan ang tipo niya. Na pinakasalan lang niya ito dahil pinilit siya ng kanyang mga magulang. Hindi niya namamalayan. Napiit na pala siya ng ganitong baluktot na pag-iisip. At hindi namamayang gumawa ng maling desisyon. Pero ngayon lang niya natuklasan. Hindi pala ganoon ka-inosente si Xiao Qingqiu gaya ng inaakala niya. Pero kahit pa ganoon, hindi naman talaga niya ito minahal. 3 bahagi lang ng awa. At 7 bahagi ng pagrerebelde. Ang talagang gusto niya sa puso niya ay si Sangyan. Tutal, ngayon, halos lahat na ng negosyo ng pamilya ay napamahalaan na niya. At naging tunay na siyang pinuno. Kung talagang ayaw niyang pakasalan si Sangyan, pwede siyang hindi sumunod sa utos ng kanyang mga magulang. Pero lagi niyang ginagamit ang tinatawag na ipagtupad sa pangako bilang dahilan para ipagpatuloy ang kasal na ito. Mahal niya talaga ito. Pero huli na ang lahat ng maisip niya ito. Umiiyak pa rin ang kanyang biyenan sa tabi. Huli na ang lahat. Ang proyektong iyon ni Sangyan. 10 o 20 taon pa bago siya makabalik. Talagang nagkahiwalay na kayo. Ang mga nakaraan ay nakaraan na. Sino ba naman sa buhay na ito ang hindi nabibigo sa pag-ibig kahit isang beses? Kalimutan mo na lang siya. At humanap ka ng taong talagang gusto mo. Nanginig si Zhang Ruonan. Biglang tumingala. Hindi ko siya kakalimutan. Biglang tumingala si Mama Zhang. Nakita niyang mahigpit na nakakuyom ang kamao ni Zhang Ruonan. Desididong nagsalita. Tiyak na susuyuin ko pabalik si Sangyan. Hanggat nandito pa siya sa mundong ito, kahit saan pa siya. Hahabulin ko siya pabalik. Sa maikling sandali. Naunawaan na ni Zhang Ruonan
Kumpara sa panaginip kung saan pareho silang namatay. At sa 20 taon ng pagsasama ng walang pagmamahal. Mas may pag-asa pa rin ang totoong buhay. Kahit umalis pa si Sangyan, ano ngayon? Hanggat buhay pa siya sa mundong ito. Tiyak na mahahabol niya ito pabalik. At naniniwala siyang mahal siya ni Sangyan. Imposibleng basta na lang siyang makakalimot. Dahil lang sa napakasama niya rito dati. Kaya nanlamig ang loob nito. At pansamantalang gustong umiwas. At ngayon, nakilala na rin niya ang tunay niyang nararamdaman. Hanggat susuyuin niya ng mabuti si Sangyan, pwede pa rin silang magkabalikan. Pero natulala si Mama Zhang. Anak, anong kalokohan ang sinasabi mo? Ang proyektong iyon ni Sangyan ay isang national top secret project. Paano mo siya mahahanap? Pero walang ganang sinabi ni Zhang Ruonan, laging may paraan. Kahit hindi ko siya mahanap, hihintayin ko siya. 10 o 20 taon kaya kong maghintay. Ano? Noon lang natulala si Mama Zhang. Pero habang tinitingnan ang desididong ekspresyon ng kanyang anak, alam niyang kahit anong gawin niya, hindi na niya ito mapipigilan. Tutal, ang taong nasa harap niya ay hindi na ang dalagang kaya nilang kontrolin noon. Lubos na siyang lumaki. Kahit siya o si Papa Zhang, wala nang magagawa para impluwensyahan pa ang kanyang mga desisyon. Agad na kumilos si Zhang Ruonan. Pagkalabas ng ospital, kinontak niya ang maraming tao. Gustong gamitin ang kanyang mga koneksyon para malaman kung saang proyekto at saang base si Sangyan. Pero ang proyektong ito ay talagang napaka-confidential. Kahit anong pagsisikap niya, hindi niya malaman. Kaya gumamit siya ng paikot na paraan. Nagsimula siyang mamuhunan ng malaki sa iba't ibang aerospace projects. Ang mga proyektong ito ay kontrolado ng gobyerno. Pero ang ilang pribadong kumpanya, kung sapat ang ibibigay na pera, ay pwedeng sumali sa pamamagitan ng pamumuhunan at donasyon. At ganoon ang ginawa ni Zhang Ruonan. Halos walang pakundangan siyang nagbigay ng malaking halaga. Patuloy siyang naglalatag ng pundasyon. Isang araw, malalaman niya kung nasaan talaga si Sangyan. Noon sa kasal, ang sinabi ni na Papa Zhang at Mama Zhang ay nasugatan si Sangyan at ipinagpaliban ng 1 buwan ang kasal. Pero ngayon, 1 buwan na ang lumipas. Wala pa ring anino ni Sangyan. Marami nang nagtatanong. Noon lang umamin sina Papa Zhang at Mama Zhang na kinansela ni Sangyan ang kasal. Nagkagulo ang lahat. Akala ng lahat, hahanapan ulit ng pamilya Zhang ng ibang mapapangasawa si Zhang Ruonan. Pero hindi nila inaasahan. Diretsong ipinahayag ni Zhang Ruonan na hihintayin niya si Sangyan. Hindi niya direktang sinabi kung saan pumunta si Sangyan. Sinabi lang niyang nag-aral sa ibang bansa si Sangyan. Pero tiyak na hihintayin niya itong bumalik. Ang isang mayamang dalaga na matapang na humahabol sa pag-ibig. Ang ganitong kwento ng pag-ibig ay laging kinagigiliwan ng mga tao. Dagdag pa rito, ang pamilya Sang at Zhang ay parehong kilalang mayayamang pamilya. At sina Sangyan at Zhang Ruonan ay parehong napakagandang tingnan sa kanilang henerasyon. Kaya, sa internet, mayroon na silang mga tapat na tagahanga. Ngayon, nang maglabas ng ganitong pahayag ng pag-ibig si Zhang Ruonan, lalo pa itong naging trending sa internet. At kasabay nito, sa Northwest Aerospace Base. Nakita niyo ba sa internet? Yung mayamang dalagang si Zhang Ruonan. Diretsyong ipinahayag sa internet. Nahihintayin niya ang kanyang fiance na nag-aaral sa ibang bansa. Nakita ko rin. Pero naalala ko, dati, parang wala siyang pakialam sa fiance niya, di ba? Parang minsan. Noong birthday ng fiance niya, pinuno niya ng mga screen sa maraming lugar. Ang pagbati ng maligayang kaarawan. Nang tanungin siya ng isang reporter kung ano ang masasabi niya. Malamig lang siyang sumagot, sayang lang sa pera, walang kwenta. Naalala ko rin. Ito na talaga ang totoong Chase Husband Crematorium. Na isinulat sa realidad. Napakaganda. Pero teka, ano nga ulit ang pangalan ng fiance niya? Parang Sangyan. Habang nagsasalita ang ilang research scientist na ito, bigla silang napatingin sa harap kay Sangyan na laging nakayuko habang kumakain.
At tahimik. Sangyan. Ang pangalan niya ay kapareho mo pa. Pati apelyido, pareho. Napahinto ang kamay ni Sangyan na maihawak na chopsticks. Sila. Sa aerospace base ay sinasabing hiwalay sa mundo. Hindi pwedeng makipag-ugnayan sa sinuman sa labas. Para maiwasan ang paglabas ng sikreto. Pero sa totoo lang, imposible namang talagang putulin ang internet ng lahat ng research scientist. Kung walang ganitong pangunahing aliwan, walang makakatagal. Kaya pwedeng mag-internet at magbasa ng balita ang mga research scientist. Pwede pa ngang mag-online shopping. Pero hindi pwedeng mag-post ng kahit ano. At ang mga biniling gamit sa online ay kailangang ipadala lahat sa isang takdang address. At susuriin muna bago ibigay. Kaya ang mga nangyayari kamakailan tungkol kay isang Ruonan na lantad na nagpapahayag ng pag-ibig sa internet, ay nakita rin ni Sangyan. Ang mga kasamahan niyang ito ay puno ng kuryosidad na nakatingin sa kanya. Sangyan, teka lang. Ang oras ng pag-alis ng fiance ni Zhang Ruonan. Parang katulad mo rin. Pero ang fiance niya ay nag-aral sa ibang bansa. Ikaw naman ay pumunta rito sa base. Nga. Kung hindi mo sasabihin ng detalyado, aakalain kong si Sangyan. Ang fiance ni Zhang Ruonan. Nagtawanan ang lahat. Pilit na ngumiti si Sangyan. Nagsalita, marami namang magkakapareho ng pangalan sa mundo, di ba? Sa base na ito, hindi naman masyadong magkakakilala ang mga kasamahan. Kaya maliban sa senior na unang nag-asikaso sa kanya, na nakakita ng kanyang mga dokumento, at alam ang kanyang background, ang mga kasamahan niya ay hindi talaga alam na si Sangyan ang sikat na tagapagmana ng pamilya Sang. Hindi rin nila kailanman maiisip ang tunay na pagkatao ni Sangyan. Tutal, sa kanilang pagkakaalam. Sinong mayaman ang iiwan ang napakaraming yaman? Iiwan ang marangyang buhay. At pupunta sa ganitong mahirap na lugar para maging research scientist. Kaya nang marinig ang sinabi ni Sangyan, wala silang anumang pagdududa. At nagpatuloy sa masayang pagsitsismisan. Sa huli, ang senior na nakakaalam ng background ni Sangyan. Noong gabi na nag-iisa silang nag-aayos ng data. Hindi napigilang magtanong, Sangyan. Yung mga nangyari dati, bagamat hindi mo sinabi sa media. Pero narinig ko. Mukhang nasaktan ka ng fiance mo. Kaya ka pumunta rito. Mukhang alam na niya ngayon na nagkamali siya. Gusto mo bang isaalang-alang ang pagbalik? Nag-alinlangan sandali ang senior. Saka nagsalita. Ang base natin. Bagamat sinasabing hindi pwedeng umalis bago matapos ang proyekto. Pero kung hihingi ng espesyal na pahintulot, hindi naman imposible. Pero hindi inaasahan. Walang pag-aalinlangan si Sangyan na sumagot. Hindi ako aalis. Tumingala siya sa senior. Kalmadong nagsalita. Marahil nagsisisi na talaga siya ngayon. Pero hindi na iyon mahalaga. Pumunta ako rito hindi para inisin siya. O para iwasan siya. Pumunta ako rito para abutin ang sarili kong pangarap. Nakita rin ni Sangyan ang mga pahayag na ito ni Zhang Ruonan. Pero wala siyang pakialam. Kahit pa sa buhay na ito, napagtanto ni Zhang Ruonan. Na mahal niya siya. Ano ngayon? Kahit pa lahat ng sinasabi niya ngayon ay taos puso, ano ngayon? Ang huling pagmamahal ay mas masahol pa sa damo. Kahit gaano pa pagsisihan ni Zhang Ruonan ngayon. Ang sakit na idinulot niya sa kanya sa buhay na ito. At ang lahat ng nangyari sa nakaraang buhay ay hindi na mababago. Kaya, ayaw niyang isuko ang kahit ano. Para sa isang babaeng tulad nito. Pumunta siya rito para abutin ang kanyang pangarap. Hindi para sa kahit sino. Sa buhay na ito, gusto niyang mabuhay para sa sarili niya. Natigilan ang senior nang marinig ang sinabi ni Sangyan. Sa huli, nahihiyang tumango. Masyado kitang minamaliit. Paumanhin. Kaya, nagpatuloy ang buhay ni Sangyan sa base. Ganito lang katahimik. Seryoso siyang nagre-research. Pinapanood ang unti-unting pag-unlad ng proyekto. Mas masaya pa kaysa kaninuman. Mabilis na lumipas ang mga araw sa research base. Hindi namamalayan 3 taon na ang lumipas.
Isang araw. Kalalabas lang ni Sangyan mula sa laboratorio. Hindi inaasahan, nakasalubong niya ang isang mataas na opisyal. Agad siyang hinawakan ng opisyal. Sangyan, ngayong gabi, may isang pasasalamat na hapunan para sa mga natatanging negosyanteng nag-donate. Sumama ka sa amin. Pero kumunot ang noo ni Sangyan. Hindi na po siguro. Isa lang po akong research scientist. Ang ganitong mga external affairs ay hindi ko dapat responsibilidad. Pero iwinasiwas ng lider ang kanyang kamay. Huwag ka nang mahiya sa akin. Alam naming lahat ng mga mataas na opisyal na ikaw ang tagapagmana ng mayamang pamilya Sang. Ang ganitong mga okasyon, siguradong mas alam mo kaysa sa aming mga matatanda. Sumama ka na lang. Napilitan si Sangyan. Kaya sumama na lang siya sa ilang leader. Sa hapunan. Pero hindi inaasahan pagpasok pa lang. Nakita niya si Zhang Ruonan na nakasuot ng formal na damit. Natigilan siya. At si Zhang Ruonan ay mabilis ding tumayo. Puno ng tuwa ang mukha. Sangyan. At sa wakas, naintindihan na ni Sangyan kung ano ang nangyayari. Kumunot ang kanyang noo. Mahinang sinabi, leader. Babalik na lang po ako sa aking research work. Tumalikod siya para umalis. Pero pagdating pa lang sa pasilyo, hinawakan na siya ni Zhang Ruonan. Sangyan. Nakita mo ako, bakit ka umiiwas? Inalis ni Sangyan ang kanyang kamay. Walang ganang nagsalita, hindi ako umiiwas. Pero lalong naging emosyonal si Zhang Ruonan. Nagsisinungaling ka. Nakita mo ako, aalis ka na agad. Kung talagang wala na ako sa puso mo. Bakit hindi mo ako kayang harapin? Napabuntong hininga na lang si Sangyan. Tumingala siya at diretso siyang tiningnan ni Zhang Ruonan. Walang anumang pag-iwas. Kalmado. Nakita mo. Hindi kita iniiwasan. Sabi ko nga, ayoko lang sayangin ang oras ko sa iyo. Iyon lang. Totoo ang sinasabi ni Sangyan. Ang buong buhay niya sa nakaraang buhay, ang kanyang kabataan sa buhay na ito. Napakadaming oras na ang nasayang niya kay Zhang Ruonan. Ang bawat minuto at segundo na darating. Ayaw na niyang magkaroon pa ng malalim na kaugnayan sa kanya. May sakit na sumilay sa mga mata ni Zhang Ruonan. Paumanhin. Sangyan, nagkamali ako. Siya, na laging mayabang, ay sa unang pagkakataon yumuko. Mahinang nagsalita, parang awa mo na, patawarin mo ako. Dati talagang masama ako. Pinapangako ko, magiging mabuti na ako sa iyo sa hinaharap. Sumama ka na sa akin, pwede ba? Pero malamig lang siyang tiningnan ni Sangyan. Hindi mo na kailangang magmakaawa sa akin. Sabi ko nga, nang kanselahin natin ang kasal, mga estranghero na tayo. Wala nang dapat pag-usapan pa. Pero ayokong iwanan ka. Emosyonal na hinawakan ni Zhang Ruonan ang kanyang braso. Alam mo ba? Pagkaalis mo, nanaginip ako. Parang nakaraang buhay ko ang napanaginipan ko. Sa nakaraang buhay, nagpakasal tayo. Pero napakasama ko sa iyo. Sa huli, namatay ako. Pero dahil sa akin, pinatay ka ng iba. Nang magising ako, napakasakit ng puso ko. Saka ko lang napagtanto na mahal pala talaga kita. Parang awa mo na, wag mo na akong iwan, pwede ba? Sinabi ni Zhang Ruonan ang panaginip na ito. Para lang ipahayag ng malinaw ang proseso ng kanyang pagkatanto sa tunay niyang nararamdaman. Pero hindi inaasahan nang marinig ni Sangyan ang kanyang mga salita. Nagbago ang kanyang ekspresyon. Tiningnan niya si Zhang Ruonan. Pagkalipas ng mahabang sandali, saka siya nagsalita, paano kung hindi iyon panaginip? Noon lang natigilan si Zhang Ruonan. Sangyan, anong ibig mong sabihin? Inalis ni Sangyan ang kamay ni Zhang Ruonan. Walang ganang nagsalita sa puntong ito. Wala na akong dapat itago sa iyo. Zhang Ruonan, nabuhay akong muli. Ang panaginip na sinasabi mo ay ang ating subconscious. Kaya ang mga sakit na dinanas ko sa panaginip mo, ang mga pagkadismaya, lahat iyon ay totoo. Natulala si Zhang Ruonan. At si Sangyan naman ay nakatingin sa kanya. Bawat salita, Zhang Ruonan. Kung ikaw, sa nakaraang buhay, ay pinabayaan ng isang tao sa loob ng mahigit 20 taon.
Naghintay sa loob ng mahigit 20 taon. At sa huli, dahil sa kanyang kasakiman, ay pinatay ng iba. Muling mabuhay. Bibigyan mo pa ba ng pagkakataon ang taong iyon? Sasayangin mo pa ba ang kahit isang minuto sa taong iyon? Namutla na parang papel ang mukha ni Zhang Ruonan. Nakatayo siya roon, hindi makapagsalita. At si Sang Yan naman ay kalmadong nagsalita. Ang ekspresyon mo ay nagsabi na sa akin ang sagot mo. Kaya sana maintindihan mo rin ako, Zhang Ruonan. Huwag mo na akong hanapin pa. Pagkasabi nito, tumalikod si Sang Yan at umalis. Nakatayo si Zhang Ruonan doon, tulala at nawawala ng pag-asa. Dati, pakiramdam niya ay masyadong totoo ang panaginip na iyon. Pero hindi niya inaasahan. Sinabi sa kanya ni Sang Yan na ang panaginip na iyon ay totoo pala. Kaya talagang naranasan ni Sang Yan ang mga iyon. Biglang, nanghina ang mga tuhod ni Zhang Ruonan at napaupo sa sahig. Puno ng pagkadismaya ang kanyang mga mata. Akala niya noon, ang panaginip na iyon ay isang babala sa kanya. Para makita niya ang tunay niyang nararamdaman. Pero hindi niya inaasahan. Ang panaginip na iyon ay ang lahat ng naranasan ni Sang Yan. Kung naranasan niya ang lahat ng iyon, talagang, hindi na siya kailanman mapapatawad ni Sang Yan. Nang maisip ito, napahagulgol si Zhang Ruonan. Mabilis na lumipas ang panahon. Hindi na mamalayan 7 taon na ulit ang lumipas. Kasabay ng matagumpay na paglapag ng manned spacecraft. Sumigaw sa tuwa si Sang Yan kasama ang lahat ng mga scientist. Alam nilang ito ang simbolo ng lubos na tagumpay ng proyekto. Ang 10 taon ng pananaliksik ay sa wakas natapos na. Lahat ay masaya. Sa wakas, makakauwi na sila. Hindi ko alam kung lumaki na ang anak ko. Makikilala pa kaya niya ako? At si Mama, gumaling na kaya ang rayuman niya sa mga taong ito? Nag-uusap-usap ang lahat. Inaabangan ang araw ng pag-uwi. Tanging si Sang Yan ang kalmado ang ekspresyon. Dahil matagal na siyang walang pamilya. Namatay na ang kanyang mga magulang. Si Zhang Ruonan ay wala na ring kaugnayan sa kanya. Ang pag-uwi niya ngayon ay para lang ipagpatuloy ang kanyang tahimik na buhay. Mabilis siyang umuwi. Pero hindi inaasahan, naghihintay pala sa kanya si Mama Zhang. Sang Yan, sa wakas, nakauwi ka na rin. Hinawakan ni Mama Zhang ang kanyang kamay. Humikbi. Kung hindi ka pa dumating, baka hindi na makita ni Ruonan ang huling sandali mo. Ano? Noon lang natigilan si Sang Yan. Sumama siya kay Mama Zhang sa ospital. Sa kanya lang nakita sa kama ng ospital. Ang naghihingalong si Zhang Ruonan. Anong nangyari? Kumunot ang noo niya. Ang Zhang Ruonan sa kanyang alaala ay malinaw na nabuhay hanggang 50. Mahigit na taon at namatay dahil sa aksidente sa sasakyan. Ang siya sa buhay na ito. Bakit mukhang napakasama ng kanyang kalusugan? Humikbi si Mama Zhang. Mula nang umalis ka, pinabayaan na niya ang kanyang katawan. Araw-araw, trabaho lang ang iniisip. Hindi mapigilan. Saan naman kakayanin ng katawan niya ang ganoong pagpapabaya? Kamakailan lang, natuklasan na mayroon siyang cancer, stage 4 na. Ang katawan ng isang tao ay talagang nakasalalay sa genes. Pagkain, pamumuhay at emosyon. At si Zhang Ruonan pagkaalis ni Sang Yan. Lubos na nalungkot. At sa pagkain at pamumuhay ay lalo pang pinahirapan ang sarili. Kaya naubos ang kanyang kalusugan. Tiningnan ni Sang Yan si Zhang Ruonan sa kama ng ospital. Nakita niyang mapait na nakangiti si Zhang Ruonan sa kanya. Nakauwi ka pala. Alam mo ba? Naisip ko noon. Sa nakaraang buhay, pinabayaan kita ng mahigit 20 taon. Sa buhay na ito, hihintayin ulit kita ng mahigit 20 taon. Pero hindi ko inaasahan. Hindi ko na mahihintay, mauuna na akong umalis. Sang Yan, sa puntong ito. Handa ka na bang patawarin ako? Handa ka na bang bigyan ako ulit ng pagkakataon? Tiningnan ni Sang Yan ang babaeng. Nanghihina na sa kama. Matagal siyang nag-alinlangan bago sa wakas nagsalita, pinapatawad na kita. Naging madilim ang mga mata ni Zhang Ruonan. Pinatawad na siya. Pero hindi niya sinabing bibigyan pa siya ng pagkakataon. Malinaw na iyon.
Kahit sa harap ng isang taong mamamatay na. Ayaw niyang magsabi ng kahit anong magandang salita para lokohin ito. Sa wakas, napapikit si Zhang Ruonan sa sakit. Sige na nga, ito na ang parusa niya. Sa susunod na buhay, sa tunay na susunod na buhay. Sa susunod na buhay na walang alaala. Tiyak na magiging mabuti ako sa iyo. Bumulong siya. At sa wakas ay napapikit na.